Tayo pong lahat. Dinesign tayo ng Panginoon for success. Hindi tayo dinesign ng Diyos na ma-fail sa buhay. Ang unang gagawin ng kaaway, hindi ka muna niya lalagyan ng failure. Lalagyan ka muna niya ng anxiety. Lalagyan ka muna niya ng takot. Kaya ang iba walang guts, no? Kaya walang success. Lalagyan ka niya ng pag-aalinlangan. Okay? Lalagyan ka niya ng dysfunctions. Ang system nito, hindi mo na mararating ang iyong success. Okay po? So, bantayan po natin, yung katawan po natin nakadesign. Meron siyang self-healing. Yung sugat mo, kahit hindi mo yan gamutin, kung saan siyang gagaling, pinapagaling siya ng ating katawan, sarili. Ano ho? Nilagyan tayo ng Panginoon, naka-built-in sa atin yung healing. Pag-design, paglikha sa atin ng Panginoon. Naka-design tayo for success. In fact, doon sa Garden of Eden, hindi ang Diyos nagpatubo ng mga gamot. Nagpatubo siya ng pagkain. Patubo siya ng pagkain. Ibig sabihin po, kung inonormalize lang natin ang buhay natin ayon sa design ng Panginoon, mararanasan natin yung success. Kahit sa health po natin, kumain lang tayo ng tama, mararanasan natin yung good health, yung success patungkol sa health. Hallelujah. Minsan, kahit wala ka namang ulcer, kumakain ka naman ng maayos. Maayos naman, lagi may laman ang tiyan. Subukan mo, like ka nag-aalala ng nag-aalala. Yung katawan natin, nakakapag-produce siya ng acid. Like ka nag-aalala. Yan. Maya-maya, may ulcer ka na, magugulat ka. Kumakain naman ako ng tama. Hindi yun sa tamang kain. Doon yun sa yung worry galing. Okay po? Kompleto naman, may vitamins naman. Ba't hindi ka makatulog ng maayos? Tingnan nyo po, baka may mga anxieties tayo. Okay? Let's pray. Manalangin tayong lahat. Dakilang Diyos sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. We rebuke spirit of fear in the lives of God's people in the name of Jesus. Nakatulad na yung sinabi Panginoon sa Israelites, do not fear, do not be discouraged, and do not be dismayed. For I am your God. I will be with you to the very end of age. Hayaan mo, Diyos, mapalaya sa amin ang anxieties, worries, pag-aalala, Panginoon. Hallelujah. Bagamat may uncertainties, Lord God, ang mundong ito, Diyos, we don't have to worry about things because we have God, a big God, a great God. Hayaan mo, Diyos, makatagpo, Panginoon, ng masaganang pastulan ng iyong mga anak ko, Diyos. Maranasan namin, Panginoon, ang security, ang refuge, Lord, in your presence. Hallelujah. We rebuke all the deception of the enemy in the name of Jesus and release, Lord God, peace that passeth all understanding. Kapayapaan, O Diyos, na hindi kayang maunawaan kahit, Panginoon, may kagulumihanan sa paligid. We'll have peace inside us. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Release peace, Father, in the heart and mind of your people. And allow us, Lord God, to live a victorious life, a successful life, Lord God. To enjoy successful living, Lord God. Hallelujah. Salamat, O Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapakan natin sandali ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ang atin pong title sa araw na ito, pinamagatan ko pong Designed for Success. Tayo pong lahat ay dinisenyo ng Panginoon para po magtagumpay. Wala na pong iba. Hindi ka dinisenyo ng Diyos para sa kabiguan. Okay po? Nilikha ka ng Diyos. Ang ganda po ng design sa atin ng Panginoon. Ito po ay binabantay ng kaaway. Sabi ko nga po, i-dysfunction tayo ng kaaway para hindi mangyari ang design ng Diyos sa ating buhay. Okay po, pakitake note po ito, napaka-importante po nito. Ngayon po ay January 2022. Ang akin pong naisin ay ngayong buong taon, lumakad tayo everyday, papunta po sa ating success. It is time for us to get closer and deeper to our success. Panahon na po.
kung ang kaaway po ay nagpo-promote ng mga nagkakampanya ng mga takot sa puso't isipan ng mga tao, panahon na po kumapit tayo sa salita ng Panginoon. Alamin natin yung design ng Diyos sa atin. Huwag tayong mananangan sa ating sariling karunungan. Huwag tayong mananangan sa kahit sino man, kahit sa gobyerno. Dahil ang pagpapala ng Diyos hindi po nakadepende sa pondo ng gobyerno. Ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo para magtagumpay ay nakadepende po sa Kanyang kaharian. Amen po? Palakpakan natin sandali ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Design for Success 2021 po, tapos na po. Yung time natin doon, nagamit na po nating lahat. Wala na po tayong magagawa. Okay? Kung may napabayaan tayong oras sa 2021, tapos na. Ngayon pong 2022, mayroon tayong unused time. Hindi pa po nagagamit na oras. Wow! Hallelujah! May tsansa. Amen po? May pagkakataon. Dalawang bagay po ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin ang lahat. Mahirap ka man o mayaman, ano man ang iyong kalagayan sa buhay, itong dalawang bagay na ito ang laging ibinibigay ng Diyos sa atin para magamit natin for success. Una, time. Time. Pakisabi nga po, time. Yan. Yung ating tomorrow, unused time yan. Yung ating ginagamit na oras ngayon, present. Yung ating yesterday, kahapon, 21, backwards, tapos na po yung time na yon. Salamat sa Panginoon dahil every time na tayo po gigising, wow! Thank you, Jesus. Binigay mo na naman sa akin yung time. Mahirap ka man o mayaman, may time ka. Yung time na yan, chance yan. Kaya nga habang may buhay, may pag-asa. Kasi may oras pa po tayo. May pagkakataon pa bang makarecover? Yes. Why? Meron kang time. Okay? May chance. Okay po? Meron tayong 2022 ngayong year. Unused time. Mga oras yan na hindi pa gamit. Amen po ba? So kung meron tayong nasayang na oras noong 2021, kapatid, sana po itong mensahe na ito, makapag-realize tayo. Wala na po tayong magagawa sa mga nagamit na oras. Ang pwede nating may magawa tayo doon sa hindi pa gamit na oras. Please, matuto na tayo. Dahil kung pareho lang ang gagawin natin ngayong 2022, noong 2021 na ginagawa nating style o lifestyle, wala pong magbabagong resulta sa buhay natin. Hindi ka uusan. Sayang yung disenyo ng Panginoon. Nakadesign tayo for success. Kung bakit po walang success, yung time natin hindi natin nagamit ng maayos. Time. Pangalawa po, change, pagbabago. Ayan po yung ating mga status. Dalawa yan. Mahirap ka man o mayaman, estudyante ka man o hindi estudyante, single ka man o married. Time and change. Yan natin tong anchor sa atin pong teaching ngayon. Time and change. Pakisabi nga po, time and change. Lahat po tayo binigyan ng Diyos ng change. Pagbabago. Dati bata ka pa, lumaki ka na. Change. Dati single ka, may asawa ka na. Change. Okay po? Yan yung mga ibinibigay ng Diyos sa atin. Okay po? Ang importante po, alam natin to ngayong gamitin. Ang change. Dati kang pobre, yumaman ka. Change. Okay? Sino pang nais magkaroon ng success sa kanyang buhay? Pwede po pakitaas ang kamay? Yan po ay ating pananampalataya at panalangin sa Diyos. Success. Dumaranas minsan parang failure. Yes, failure. Pero hindi yan magtatapos. Kapatid, yung failure mo, eksena yan ng buhay mo. Hindi yan ang buong storya mo. Dahil ang disenyo sa'yo ng Panginoon ay maging victorious, successful. Yun ang buong kwento ng buhay mo. Kung dumating sa oras ng buhay mo, yesterday, 2021, o nakalipas na panahon, may mga failures ka, gusto ko pong sabihin sa'yo, hindi yan ang buong kwento ng buhay mo. Eksena lang yun ng buhay mo. Amen po? Parang pelikula yan, nabanggit ko sa inyo before, no? Yung mga eksena, hindi yan ang buong kwento. Kailangan makita natin yung buong kwento ng ating buhay. At ang Diyos po nag-design ng magandang kwento sa buhay natin.
Kaya po yung failure mo is not final. Eksena lang yan ang buhay mo. Amen po? Palapakan natin sandali ang Diyos. Hallelujah. Yes! Hallelujah. Maganda yung pelikula na yung ending niya success. Ang nagpaganda roon yung mga failures in between. Mga challenges. Di ba? Kung walang naging kontrabida doon sa pelikula, boring yung kwento ng movie. May mga kontrabida eh. Tsaka may mga eksena, may mga sitwasyon na challenging. Pero hindi doon nagtapos. Magtatapos yun sa happy ending. Yung buhay po natin, nais ko pong makita natin face to face, literally, yung happy ending, yung buong kwento ng buhay natin. Para kapag nakita natin at tinayuan na natin yung buong kwento ng buhay natin, doon ka na mamumuhay. Success upon success. Success, may failure, eksena to. Success ang dulo nito. Dahil kapag dinefine mo ang sarili mo doon sa failure at sasabihin mo, failure akong tao, mamimiss mo yung design sa'yo ng Diyos. Akalain mo, naglalakad ka sa mundong ito, ang iniisip mo, failure ka. Saan ka pupunta noon? Pupunta ka noon sa failure. Pero kung naintindihan mo na dinesign ka ng Panginoon for success, yung failure na naranasan mo, iisipin mo, eksena ito ng buhay ko. Hindi ito ang disenyo sa akin ng Panginoon. Number 1 po, 3 lang ito. Know your purpose. Importante po, dyan ka po magsisimula. Kung nais mong magtagumpay, know your purpose. Alamin mo ang iyong layunin. Why you exist? Bakit ka nag-i-exist? Bakit nga ba ako nag-i-exist? Yan, kapatid. Una mong sagutin yan. Una mong tingnan ang sarili mo. Huwag muna yung mga pangarap mo, huwag muna yung paligid, huwag muna ikaw muna, know your purpose. No? What is your purpose in life? Bakit ka ba nag-i-exist? Bakit ka ipinanganak? Nawa po, masagot natin yung mga tanong na yan doon sa salita ng ating Panginoon. Patuloy ko po sabihin sa inyo, nilikha tayo ng Diyos. God created everything for a purpose. Wala siyang nilikha na parang lumitaw lang yung bituin. Hindi po, may purpose kahit bituin. Created everything for a purpose. God created man for a purpose. At ang purpose na yun po, maging successful tayo sa buhay. Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging failure sa buhay at parusahan ng katakot-takot na mga parusang umiikot na mga trouble sa paligid at sa mundong ito. Nilikha tayo ng Diyos for a purpose. At ang purpose na yun, kapatid, successful living. Tingnan po natin ito. Ephesians chapter 2 verse 10. New King James Version. For we are His workmanship. Ang sabi roon. Pakisabi nga po, we are His workmanship. Hallelujah. Tayo po ay nilikha ng Diyos. Hindi ba kayo nag-a-amaze? Salam. Diyos ang lumikha sa akin. Hindi alien. Hindi si presidente. Hindi sa kung sino ang lumikha sa akin, Diyos. Makapangyarihang Diyos ang lumikha, yung kanyang kamay, yung kanyang puso na mapagmahal na Diyos. Siya ang lumikha sa akin. For we are His workmanship, created in Christ Jesus. Nilikha tayo kay Kristo. Ang pinakamagandang sitwasyon po na nangyari sa buhay natin, napunta tayo kay Kristo. Created in Christ Jesus. For good works. Ayan na po yung success. Good works. Lahat ng works ng ating hands, magpuproduce yan ng success. Created by God for good works. Hindi po bad ang kalalabasan ng buhay na hindi tayo magtatapos sa sad ending o bad situation ng ating buhay. Sabi ko nga po, eksena. Kung mayroon mang pangit na nangyari, eksena ito. Hindi ako tatapusin ng Diyos dito. Dahil i-design ako ng Panginoon for success. Why? God created me. I am His workmanship. Kumpiyansa na po tayo dyan mga kapatid. Magtatalsikan dyan yung mga takot, pangamba, mga pag-aalinlangan.
Huwag mong i-define ang sarili mo sa mga failures na pinagdaranas natin, na naranasan mo. Tandaan po natin lahat yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. We are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand. Na nilikha ng Diyos, inihanda ng Diyos noon pa man. Kapatid, hindi ka pa pinapanganak, nakita ka na ng Diyos. At nung ika'y nilikha doon sa womb, naka-design ka na for good works, success, beforehand, noon pa. Simula nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa pa nga ng magulang mo, di ba? Dinesign ka for success. Nung nilakaran natin ang mundong to, may mga failures minsan walang katapusang failures pa nga. Anting mo sarili mo, wala akong kwenta, wala akong saysay. Hanggang sa ang naging definition mo sa sarili mo, mahina ako, palpak ako, sablay ako. Tapos ka na dyan. Kapag dinescribe mo ang sarili mo na mahina ka, palpak, sablay. I-define mo ang sarili mo, I am a workmanship of God. Nilikha ko ng Diyos, nilikha ko ng Panginoon according to His image. Ayon sa larawan ng Diyos. Akalain mo yun. Paano naging kalarawan ng Diyos ang isang buhay, ang isang individual na wasak at bigo? Kaya ka lang napupunta doon dahil pinili mo doon. Hindi mo naintindihan yung purpose ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, know your purpose. Ang sabi roon, which God prepared beforehand, that we should walk in them. We should walk in them. Ipamuhay natin ito. Dito po tayo magsimula. Ipamuhay natin ito. Buksan po natin ang ating isip, please. Ipamuhay natin ito. That we should walk in them. Ipamuhay natin. Workmanship ako ng Panginoon at ako'y nilikha ng Diyos for a good works, victorious, successful, that I may walk with them. Kapag yun po ang naka-frame sa ating isip, ilalapat natin yun sa wall ng ating buhay. Wow! Hindi ka pagtatagumpayan ng kahit anong discouragement. Kahit nga virus Sa gitna ng pandemic na ito, na tinatawag na hindi ko nga alam, itong pandemic na uso na lang ito Kaya nga sabi ko nga, kung iaasa natin yung buhay natin sa mundong ito, ang iahatid ng mundong ito, failure. Pero ang iahatid ng Diyos sa atin, successful life. Amen po? Palakpakan natin sandali ang Diyos. Hallelujah. Made in heaven. Yan yung ating label. Made by God. Nakita niyo ba yun? Likha, made in heaven. Kung mayroon nga tayong made in, ito, Roland Company. Yung keyboard po, made by Roland Company. Roland Company, kahit saan kayo tumingin, kahit saan kayo mag-research. Ang ganda po ng lahat ng mga equipments na likha ng Roland. Iniingatan ng Roland ang kanilang pangalan. Kahit saan po, yung mga Levi's, Bench, kailangan papasayan sa quality control. Okay po? Quality control, hindi ilalabas sa market yan pag hindi na-check na quality. Otherwise, masisira ang Roland Company or Levi's Company or Benz Company or kahit na anong kampanya na kilala nating sikat na gumagawa ng quality product. Hindi nila ilalabas sa market yan dahil ikasisira nila yan. Kaya may quality control yan. Okay? At may mga unlimited edition pa yan na ito lang talaga, minsan lang to gawin. Maraming pictures yan. Maraming pictures. Marami kang pwedeng gawin. Maraming pwedeng maging function. Quality. Pero, ito po, kapag hindi natin nagamit ito ng tama, keyboard, ginawa mong upuan, kahit na quality yan, kahit na gawa ng Roland yan, yung keyboard hindi mo ginawa sa kanyang dapat na design. Ano mangyayari? Ginawa mong upuan yung keyboard. Masisira, masasayang. Amen po? Yung buhay po natin, made by God.
Diyos ang lumikha. Nakadesign tayo for success. Pero, kapag hindi mo ginamit ang buhay mo sa tamang design ng Diyos sa iyo, masisira ang buhay mo, masasayang. Maraming buhay na sira at sayang talaga. Dami po, alam po natin yan, marami tayong kakilala. Minsan nga tayo once upon a time. No? Ang dahilan ba dahil nagkulang ang Diyos? Hindi. Ang dahilan ba dahil palpak ka, no? Naka-built-in sa iyo yung magandang system. Yung success na system. Naka-built-in dyan ang magandang quality ng pagiging keyboard. Kung bakit nasira tayo once upon a time, hindi natin ginamit itong buhay na dinesign ng Diyos sa tamang purpose. Kung saan-saan natin dinala ang mga buhay natin. Nakuha niyo po? Hindi natin nagamit yung dalawang bagay. Time, change. Nag-aksaya tayo ng maraming bagay. Maraming oras. Change. Kristyano ka na. Wow, change. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Change. Christian ka na. Kapag hindi mo nagamit ng tama yung pagiging Kristiyano mo, sira ka pa rin. Sayang. Amen po? Maraming Kristiyano sira. Yung change na yon hindi nagamit ng tama. Hindi nagamit ayon sa purpose ng Panginoon. No? Maliwanag po ba? Ang goal ko po ngayon, January po, magsisimula tayo. No? Successful. Gusto ko, yung design ng Diyos naka-design tayo for success. Know your purpose. Know your purpose. Alamin mo. Kung ikaw ay tatay, know your purpose. Nagkaroon ka na ng change. Dati binata ka, tatay ka na. Change. Meron kang time. Know your purpose. Tatay ka, hindi mo alam ang iyong obligasyon bilang tatay. Anong gagawin mo sa mga anak mo? Sira. Success? Wala. No? Mayroon ba tayong kakayahan para magkaroon ng success? Yes. Sabi ko nga po, naka-built-in sa atin yung design. Ang ganda ng function ng buhay natin Hindi lang talaga natin nagagamit ng tama. Amen po? Deuteronomy chapter 8 verse 18. Tingnan po ito. But remember, pakisabi nga po, remember. Alalahanin mo. Nakalimot tayo Nakalimot tayo sa maraming bagay. Nililigaw tayo ng maraming palabas sa ating paligid. Pagbukas mo ng social media, ligaw ka na kaagad. Kaya kung gusto mo ng kapayapaan, huwag ka muna mag-Facebook o Instagram o social media. Yan, payapa mo. Pagbukas mo ng social media, stress ka kaagad no? Remember, alalahanin mo, marami pong umaagaw sa ating atensyon para pagtakpan ang katotohanan at hindi natin maalala na tayo po ay nilikha ng Diyos for success. Remember, ang sabi diyan, the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Hallelujah. And so confirms His covenant, which He swore to your forefathers as it is today. Noon pa man beforehand, i-design na ng Diyos. God has given you that ability inside you. Naka-built-in po sa human system yung ability. Ability to produce wealth. Wealth, wow! Ibig sabihin po, kapag tayo po yumaman o masenso, hindi po ito makademonyo. Dinesign talaga tayo ng Panginoon to produce wealth. Naka-built-in sa ating pagkatao. Yung ability na yon. Ulitin ko po muli, remember the Lord your God. It is He who gives you the ability to produce wealth. Yan po, gusto ko, yung wealth, isang kategorya yon para makitang successful tayo. Yung mga taong yumaman, successful person sila sa side ng finances. Sa area ng finances, Sino sa inyo gustong yumaman? Pwede bang pakita sa kamay? Huwag kayong mahiya. Yung iba nahihiya Kunti lang gustong yumaman. Isang tanong pa. Huwag na kayong mahiya. Gusto lang naman. Pero kung ayaw nyo, di bahala kayo.
Ang iba ayaw yumaman kasi grabe yung, sabi ko nga, maraming palabas sa paligid. Pag pelikula, ang ginagawang kontrabida, mayaman. Nakita na ba kayong pelikula, ang kontrabida, mahirap? Laging ang bida, pobre. Kung ako titingin, magaling dumiskarte yung tao na to, kaya siya yumaman. Naintindihan niya yung prinsipyo ng Diyos, kahit hindi nagsisimba. Ba't ka nagpobre? Hindi mo naintindihan, dinesign ka ng Diyos for success. Kung ako titingin sa pelikula, pero hindi, ang pelikula, ino-orient tayo. Pag mayaman, kontrabida. Ang daming Kristiyano, mabait, mayayaman na. Ang daming mga balasubas, pobre. Pwede ba? Takasan na natin yung kapobrehan sa buhay. Ngayong 2022, magsisimula tayo. Amen po ba? Hindi ba ayaw? Sino sa inyo ang gustong ilapat ang design ng Diyos sa Kanya at maipractice ang ibinigay ng Diyos na ability to produce wealth? Yumaman, umasenso, umabante sa buhay. Pwede ba pakitaas ang kamay? Ay, salamat, dumami. Hallelujah. Ang ganda niya, nakalain mo kung lahat tayo asensado sa buhay. Asensado, hindi po demonic pag umasenso ka. Please. Nabankrupt, nakurap talaga ang isip ng maraming tao rito. Malungkot, Kristiyano. Nakurap. Ayaw ng yumaman. Ang nagiging pampamanhid sa kanilang katamaran at ignorance, hindi bali na kung hindi mayaman, basta kasama ko lang si Kristo, okay na. Yan, pampamanhid yan. Para hindi mo maramdaman talaga yung kapobrihan mo at kasalatan sa buhay. By principle, tama naman. Pero the fact na kasama mo si Kristo, ba't ka papagpobrihin ng Diyos? Samantalang workmanship ka ng Diyos, ang sabi ng kanyang salita, at nag-built in sa iyo ang Panginoon, sa iyong human system, no? ng ability to produce wealth. Alam niyo po, marami akong nakitang mga testimony. Hindi kailangang nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ko sinasabi mo kayo magtapos, ha? Ang ibig ko lang sabihin, marami kasi sa kasawi ang palad, eksena ng buhay, hindi talaga nakapagtapos. Hindi nakapagtapos. Mag-asawa, tandaan nyo, time, change. Dalawa yan binibigyan ng Diyos sa atin. Pobre ka o mayaman. Nagsimula sila sa puhunang 500 pesos. Testimony talaga yan. Nagtitinda ng banana Q. 500 pesos. Kumita, yung 500 sa maghapon, naging 700, 800. Puhunan nila bukas, 800. Kung kumikita sila ng 500, ng 300 sa 500, yung 800 nilang puhunan, kumikita sila ng 500 kinabukasan pa uli. Magkano na yon? 800 plus 500. 1,3. Hindi nila ginalaw yung puhunan nila. Kumakain naman sila, pero yung puhunan nila for that business, hindi talaga nila ginagalaw. Alam nila gamitin yung change. Change. 500 naging 800. Change. Yung time, hindi inaksaya. 800 o 1,3 na. Bananakyo uli. Ang daming bananakyo araw-araw. Lumaki. Ang ganda ng business nila. Okay na kami sa 2,000 puhunan sa bananakyo. Aba, laki na nakita. 5,000 na, nag 7,000 na. Itinago. Hindi pa rin ginagalaw. Ayan, nakapagpunta ng tindahan. Tindahan. Aba, sa kanya na lumalapit yung mga negosyante at mga nagtatrabaho. Hindi ginagalaw yung puhunan. Magaling silang, nakita ko, mahusay itong mag-asawa na to gumamit ng time tsaka change. Ituturo ko to ngayon yung buhay nila. Yung eksena ng buhay nila na gusto ko maranasan ng marami. Yung successful na i-design naman talaga ng Panginoon. Ngayon po, ang dami na nilang kalupaan. Sa nagsimula, 500. Milyones yun kung ibenta lahat. In a short period of time. Na ilapat nila ang kanilang sarili doon sa design ng Panginoon. Graduate? Anak ng mayaman? Hindi rin.
Alam nila gamitin yung time tsaka chance. Amen po? Kung bakit wala kang narating, i-check mo yung gamit mo ng time. Ang dami nating winaldas na oras. Pumunta tayo doon sa mga relax-relax, entertainment, estudyante, bulakbol dito, bulakbol doon, games dito, games doon. Pagdating ng oras, sasabog sa mukha mo yung ginawa mo. Magugulat ka. Ha? Wala na. No? Know your purpose. No? Hindi ka magtatagumpay sa buhay kapag hindi mo alam yung purpose mo, kapatid. Know your purpose. Estudyante ka, ano yung purpose? Mag-aral ka. Tapikin mo ang katabi mo, mag-aral ka. Estudyante, aral. Akalain mo, winaldas mo yung oras mo sa kalaro. Ano result? Success? Resulta? Malayo ka sa success. Amen po? Trabaho. Yung mga nagtatrabaho po, know your purpose. Ba't andyan ka sa trabaho? Para maghanap ka dyan ng lover mo? May asawa ka na? Yung iba, ganun yung nangyari. Wala sanang problema nung wala pang trabaho. Nung nagkatrabaho, nakakita ng kanyang iibigin. Problema silang mag-asawa ngayon. Yun ba yung purpose mo? Kaya ka dinala ng Panginoon sa trabaho para maghanap ka ng kabigaan mo sa buhay? Sabi ko nga po, kapag hindi mo ginamit ng tama yung purpose ng Diyos sa iyo, masisira ka talaga. Business! Ba't andyan ka sa business? Para itaguyod ang pamilya, para tumulong sa nangangailangan. Para isaayos ang future ng iyong mga anak. Hindi ka pumunta dyan para maging venue mo yan, gagawa ka ng maraming kalokohan. Amen po? Family. Ba't ka nagpamilya? Purpose. Know your purpose. Dito ka magsimula. Kung gusto mo maging successful, know your purpose. Alamin mo muna, bakit ako naging nanay? Magbubuhay talaga ka pa ba dyan? Buhay binata ka pa rin ba? Hindi na. Change na ito. Nag-change status na ako. Hindi na ako pwede magbuhay binata. Lakwat siya dito, lakwat siya doon. Gastos dito, gastos doon. Alam mo na dapat yung purpose mo. Ano ho? Sa iyong buhay, bakit andyan ka sa pag-aasawa? Okay? Bakit ka naging tatay? Know your purpose. Bakit ka nasa ministry? Yan. Know your purpose. Pag hindi mo alam, maglalaro ka lang sa ministry. Pasaway ka sa ministry. Hindi mo alam yung purpose mo eh. Success? Hindi. Mandadamay ka pa ng failure sa mga kasama mo. Amen po? Yan yung mga field na dapat nating pinagagamitan ng ating time, ng ating change. At doon mo alamin unang-una yung purpose. Family, business, work, yan, ministry, church, finances. Importante yun. Kapag hindi mo alam yan, yung purpose, bakit ka may pera sa kamay mo? Para kanyang lasing. Kita nyo? Yung mga walang tagumpay sa buhay, pag nakahawak ng pera, hindi sanay, parang lasing yan. Kung ipapamud-mud yan kung saan-saan. Magpapasikat yan kung saan-saan. Okay? Ano pa yung mga field na dapat nating pinagagamitan ng ating time, change? At alamin mo yung purpose mo. Yung iyong personal mo, personal development. Okay po? Number 2, maiksi lang to. Learn management. Yan. Wow, hallelujah. Malapit na tayo sa success. Ano ang gagawin natin sa time at saka sa change? Manage. Kapatid, i-manage natin. Kaya po nagiging successful ang ibang tao. Magaling sila at natutunan nila yung management ng time at saka change. Sa kabilang dako, kaya ka nagiging pobre. Sisingilin ka, maniwala ka. One day, sisingilin ka sa araw na yan nung hindi mo natutunang i-manage ang iyong time. Naging waldas ka sa time. Naging salaula ka sa paggamit ng time. Waldas yung
Wala lang, itinulog mo lang yung time. Productive ka na sana, mayroon kang ability inside you. Dinesign ng Panginoon, mayroon kang ability mag-isip ng diskarte. Itinulog mo. Ipinagpahinga mo, waldas. No ho? Inaksaya mo, lakwat siya. Entertainment, doon mo ginamit ang iyong oras. Sayang, ano ho? Manage your time. Yung management po, nangyayari yan sa iyong today. Today. Yung yesterday, wala ka na magagawa doon. Wala ka nang ima-manage doon. Today. Yung today mo po, manage. Manage your time. Manage your change. Maraming tao naging pobre. Hindi dahil wala silang abilidad. Naku, tayo pa. Pinoy. Madiskarte tayo. Bakit maraming Pinoy hirap? Walang management sa time. Pinoy yan. Tignan niyo po yung mga area ng mga pobre. Punta kayo sa mga pobreng lugar. Ako po, lumaki ako sa pobreng lugar. Squatter area. Hindi naman lahat ng squatter, pobreng lugar or negative na ho. Na-experience ko lang. Squatter area. Squatter kami. Lumaki akong squatter. Bahay namin tulay. Talagang dikit-dikit. Wala nga isang di pa, kapitbahay mo na eh. Pati tunog ng baso, dinig mo. No? Tignan niyo po, obserbahan mo. Obserbahan ko, itong mga tao na ito sa lugar namin. No? Maaga pa, tambay na. Maaga pa, lasing na. Success, ang layo. Kung success ang pag-uusapan, malayo. Meron ka bang pangarap, Brad? Yes, may pangarap po. Yung mga taong nasa tambayan, may mga pangarap yan. Ang problema po, management. Magastos sila sa maraming oras. Tumatakbo po yung panahon. Tatanda tayo at lilipas din. Kapag sinalaula natin yung mga time na binigay ng Diyos sa atin, sayang. Yung design ng Diyos sa'yo. Nag-design ang Diyos sa atin eh. Ano ho? Maging success. Kahit may design ang Diyos sa'yo na maging successful, kung hindi mo natutunan yung management, mamamatay tayong pobre, bigo sa buhay. Yung mga mahuhusay po mag-manage, umaangat yun sa buhay. Hallelujah. Luke chapter 16, verse 10 to 11. Tingnan natin to, yung mga prinsipyo po ng salita ng Panginoon. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon. Kung hindi ka napagkatiwalaan dito sa wealth na ito, sino? Paano ka bibigyan ng Diyos ng totoong kayamanan na nga? Ang dami po niyan. Naku po, hallelujah. Nakadesign ka for success, gumana ang iyong diskarte. Kaya lang, nung ibinigay na sa'yo ng Diyos, hindi mo alam i-manage. Sabi ko nga, para tayong mga lasing. Yung lasing, pahawakin mo ng 1 milyon ngayon. Kakatakot yun. Hindi ko alam kung bukas may 1 milyon pa yun sa kamay niya. Obserbahan ko doon sa lugar namin. Lugar ng mga pobre yun. Maaga patambay. Yung mga klase ko, kasi may kaklase ako, mga mayayaman din, mga kaibigan ko rin. Sinasama ko sa bahay nila, village siya ng mayayaman. Yung mga tao doon, maaga pa nagtatrabaho na. Nakita niyo? Malinis yung paligid, maganda ang pagkakasalansan ng mga plato, hindi nakakalat yung gamit sa bahay. Nakita niyo yung management skills. Ano ho? Mayayaman yun. Pag uwi ako ng bahay, mga kapitbahay ako, kalat ang mga plato. Yung hugasan, 2 linggo na. Ipis na ang naghugas, hiyang-hiya ng ipis. No? Yung mga basahan, kalat, sapatos kung saan-saan. Nakita niyo po yung skills management, pobre. Kaya yung pobre po, yung mahirap, lalong humihirap. Yung mayaman, lalong yung mayaman. Saan nagsimula? Yung built-in na system, inactivate.
Management. Pakisabi nga po, management. Pwede ba natin i-practice yun ngayon? Kaya sabi ko dyan, learn management, learn management, learn management. Paano kapag kakatiwalaan ng Panginoon, totoong kayamanan na? Minsan kasi testing lang eh. Papadaanin sa'yo ng Panginoon yung milyon. Sino sa'yo nakahawak na ng milyon? Sino sa inyo gustong humawak ng milyon? Praise God! Hallelujah! Palapakan natin ang Diyos. Praise God! Milyon! Yan. Unang-una po ang gagawin ng Diyos yan sa milyong. Unang darating na milyon sa kamay mo, pain. Pakisabi po, pain. Ano spelling ng pain? P-A-I-N, no? Sa mga broken-hearted, ang basa dyan, pain. Pain lang po yan. Papahawakin ka ng Diyos. Whoever can be trusted with very little can be trusted also with much. Ibig sabihin, papahawakin ka muna ng Diyos ng very little. Dahil ang ending niyan, true riches, much. Marami pong hindi nakapasa dyan. Kaya walang success. Papahawakin ka ng Diyos ng milyon. Example ko na lang, milyon. Huwag natin example yung 500. Kanina 500 eh. Milyon na lang. Para mas ganado tayong lahat, no? Milyon. Saan mo dadalhin yan ngayon? Yan na po. Taranta na tayo pag may milyon tayo eh. Kaya yung mga mahihirap, hindi sanay humawak ng pera. Pag nakahawak ng pera, natataranta. Kaya yung mayaman, lalong yung mayaman pag nakahawak ng milyon, relax. Kahapon ang ulam, paksiw, ngayon paksiw pa rin. May milyon na, paksiw. Yung pobre, kahapon paksiw, ngayon, nako, makdo, nilibre ang buong kapitbahay. Taranta! Kitaan mo yan tayo? Wala talaga. Management. Kapag tayo po ng negosyo, kumita ka ng 100 isang araw. Tapos yung gastos mo, 300. Wala na, tauban negosyo mo. Management. Pakisabi nga po, management. Please, i-practice natin yung management. Pag management po, papasok dyan yung discipline. Papasok dyan yung faithfulness, yung honesty. Papasok dyan yung trustworthiness. Management eh. Diba? Pag kumita ka ng 100, please, gastos ka lang ng 20. Kung sa amin, puro mahingisda doon eh. Hindi pa nagpapalaot, babali sila. Bali, yung cash advance. Doon sa bumibili ng isda. Pabali muna kami kasi iiwanan namin sa bahay. Bumibili naman ng bigas. Halimbawa, babali sila ng 500. Sana, yun eh, kalahating sakong bigas noong araw. Wala. 2 kilong bigas ang binili. The rest, red horse. Happy-happy yun. Kaya wala tayong asenso, mahilig tayo sa happy-happy. Okay lang po mag-happy-happy. Sabi ko nga po, yung kaninang kwento ko na ang puhon na yung 500, happy-happy na sila ngayon anytime, anywhere. Saan ka na mag-happy-happy, pwede ba? Pag andoon ka na sa yung level of success. Pero kung aabutin mo pa lang, wala mo nang happy-happy. Happy-happy, hindi pa nagpapalaot. Hindi niya pa nahuhuli yung lapu-lapo. Wala talagang asenso, no? Management. Kapag napagkatiwalaan po tayo sa maliit, ang sabi po ng Biblia, papagkatiwalaan tayo ng Diyos sa malaki. Sabi ko nga po, ang unang bibigay sa ng Diyos, pain. Pain yan. Ito po, tandaan nyo to. Ito na-discovery ko sa Bible, no? Lahat tayo nagpipray. Amen po? Lahat tayo nagpipray na i-bless ng Panginoon. Amen? Nagtataka ako, bakit maraming hindi sinasagot ang Diyos, literally, no? Ng blessing sa tao. Lord, i-bless nyo kami, Panginoon, ng puhunan o finances. Nagtataka ako minsan, bakit hindi si Lord sumasagot ng panalangin? Ito po yung nakita ko sa Biblia. Yung thoughts nito. Ang Diyos po, naririnig niya po yung ating prayer. Pero, hindi ka sasagutin ng Diyos sa iyong prayer. Ang titingnan niya sa iyo, ang iyong capacity to manage. Amen po ba?
doon ka sasagutin ng Diyos. Kaya kapag nag-pray ka ng blessing, tiyakin mo, marunong ka na sa management. Sasagutin ka dyan ng Diyos. Pero naghihingi ka ng blessing sa Lord, Lord, bless nyo kayong Panginoon. Salaula ka sa management, para kang lasing pag nakahawak ng pera. Pag may hawak kang pera, yung mga mayayaman, pag may pera, pag nagbawas yan, kurot lang yan, yung mga damit niyan, maong, short, puting damit, lakad sa kalsada, nakatsinelas, kurot lang yun, pero ang pera nun, palaki ng palaki. Yung mga hindi sanay sa pera, pag may pera, wow, ginto mula ulo hanggang paa. Grabe tayo, no? Wala talagang asenso, Brad. Pain yun. Ano ho? Ang titingnan ng Diyos sa atin, yung ating capacity to manage. Pag nakita ng Diyos, matagal na itong nagpe-pray ng blessing, Pag nasilip niya yung ability na naka-built in sa'yo, na nilikha niya, activated, operated, ang galing mo sa management, plus, alam mo yung purpose, ba't ka i-bless? Wow! Hindi po magdadalawang isip ang Diyos. Ibibigay sa atin yung ating hinihinging prayer. Amen? Ito po yung aking panalangin. Lord, dalhin niyo kay Panginoon sa level of success ng aming buhay. Kasi po kapag hindi natin natutunan yung pagmamanage, kapatid, 10 taon ka na nagpipray ng blessing, hindi uulan ng blessing. Ang Diyos po ay nagpapaulan ng blessing. Kapag nakita niya may magtatrabaho na sa ground, maayos. Masasayang kasi. Masasayang yung blessing, masisira ka. No? Sabi ng Biblia, hindi nilalagyan ng bagong alak ang lumang sisidlan. Why? Dahil puputok ang lumang sisidlan, masisira, masasayang yung alak na bago. Yung lumang sisidlan, yung dating ikaw pa rin, sa laula sa oras, waldas dito, waldas doon, hindi ka bibigyan ng Diyos ng bago. Why? Sayang yung blessing, masisira ka lalo. Lalayo ka sa Diyos, magyayabang ka, anak ko. Sabi ko nga, parang lasing Lilipad ka nito kung saan-saan ka lilipad. No, yung Genesis chapter 2 verse 4 hanggang 5. Ganda niyan, no? This is history of the heavens and the earth when they were created. Ito po, tingnan natin paano ang Diyos nagtatrabaho, no? In that day that the Lord God made the earth and the heavens, nung nilikha ng Diyos ang lahat, sabi ko nga po mga purpose, tingnan niyo po yung verse 5. Before any plant of the field was in the earth, and before any herb of the field had grown, for the Lord God had not caused it to rain on the earth. Why? And there was no man to till the ground. Nakita niyo po ang Diyos po nagtrabaho. Hindi niya muna pinaulan nung ninilikha niya yung earth. Ang dahilan po, kasi wala pa raw tao na magtatrabaho. No? Wala pang Adan tsaka Eva. Wala pang tao na mag-aayos ng field. Anong mangyayari? Pag tumubo na yung mga papaya, mangga, mansanas, ubas, walang tao. Magiging gubat lang yung Eden. Kaya nga yung Eden, naging Garden of Eden. Hindi siya Forest of Eden. Garden. Ang kaibahan po ng garden sa forest, yung garden po managed. May nag-manage. Yung forest, bahala na dyan kung sinong mga tumubo dyan. Mga baliti, kung ano-ano dyan. Yung Eden, napakalawak. Pero garden yung tawag sa kanya ng Panginoon. Why? Na-manage. Yun po yung buhay natin, kapatid. Yung buhay natin, life is like a garden. Huwag natin gawing forest yung buhay natin, kagubatan. Kung ano-ano lang mga tumutubo dyan na pinapayagan mo. May tumubong makahiya, hindi mo man lang binunot. May tumubong talahib, hindi mo man lang binunot. Yung mga sama ng loob, pangit na ugali, bunutin mo yan. Para hindi mamukhang kagubatan yung buhay mo. Kagubatan yung wala sa forma, wala sa ayos. Sabi ko nga po, sa laula yung ground.
Sa laola yung ground. Yung garden, wow, naka-arrange ng maayos, sistemado. Maganda tingnan yung buhay. Sistemado, fruitful. Inaalagaan. Pag may lalapit na insekto, pinapatay, itinataboy. Insecticide, pesticide. Yun yung garden. Pag may lalapit na pangit na mga sisira ng buhay mo, i-rebuke mo, itaboy mo. Huwag mo hayaan yung buhay mo masira. Garden yan ng Panginoon. Dinesign ka for success. No? Hindi niya pa pinaulan. Tingnan yung verse 7. Yung verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Sa kanya po, nilikha ang tao. Nung nilikha ang tao, pwede nang umulan. May mga ngalaga na sa ground. Amen po? Nakita niyo po yung prinsipyo ng Diyos pagdating sa management. May magmamanage na ng ground. Kapatid, kung gusto mong paulanan ka ng Diyos ng pagpapala, una mong ihanda, likhain within you yung management. Kaya wala kang blessing, hindi ka nakitaan ng Diyos. Masasayang walang magmamanis ng blessing na hinihingi mo. Ikasisira mo yan, sabi ko nga po sa inyo. Halimbawa, binigyan kayo ng Panginoon ngayon ng 5 million sa kamay mo. Anong gagawin mo ngayon? Oh, baka mataranta ka niyan. Amen po? Manage, pakisabi po, manage. Okay, ano ho? I-manage po natin yung lahat ng mayroon tayo ngayon. Halimbawa, nagsimula ka lang sa 500. O yan. Finances pinag-uusapan natin, pero applicable siya sa maraming bagay. Finances pa lang ito. No? Manage. Halimbawa, sa family. Manage mo yung pamilya mo. Yung asawa mo, i-manage mo yan ng maayos. Ano ho? Ang sabi rito, whatever you fail to manage, you will certainly lose it. Lose it, no? Whatever you fail to manage, you will certainly lose it. Ano mang bagay na hindi mo na i-manage, kapatid, mawawala yan sa'yo. Maniwala ka po. Ngayon, hawak-hawak ko pa yan. Tanong ko sa inyo, anong meron ka ngayon? Manage mo. Diyan ka magsimula. Diyan ka titingnan ng Panginoon para maging successful yung buhay natin. Pamilya mo, i-manage mo. Pag hindi mo na-manage yan ng maayos, mawawala ang pamilya mo. Asawa mo, i-manage mo. Mawawala yan pag hindi mo na i-manage yan. Ano na nga management? Trustworthiness, honesty, sincerity, no? Discipline. Yung ministry mo, i-manage mo. Whatever you fail to manage, you will certainly, tiyak, mawawala sa'yo yan. Mawawala yan sa'yo, maniwala ka po. Kahit yung trabaho mo, negosyo mo, yung relasyon na mayroon ka. Anong mayroon ka ngayon? Present. Manage. Pag ayusin mo yan, paggalingan mo yung management. Meron ka lang ngayong 2,000, manage. Manage mo. Gusto mo ng business? Good. Sige, manage mo yung 2,000. Huwag ka munang mangarap ng milyon. Doon ka pupunta. I-master mo lang yung management. Dahil prinsipyo yan ng Panginoon. Amen po? Ito po yung pangatlo. Do not neglect planning. Yan. Tatlo lang po yan. Please, pakitake note. Dalhin nyo na po ito habang buhay. Ipamana nyo sa mga anak nyo yung prinsipyo na to. Paano maging tagumpay. Know your purpose. Learn management. Do not neglect planning. Dream. Mangarap tayo. Sino po sa inyo nangangarap pa hanggang ngayon? Pwede ba? Please, no? Dream. Huwag kang tumigil sa pangarap. Dream. Then, plan for your dream. Hindi naman pwedeng nangarap ka lang tapos wala kang ginawang plano sa pangarap mo. Ano ho? Do not stop dreaming. Dream. Mangarap po tayo. Huwag mong iasa ang iyong buhay by chance. Mangarap ka, magplano ka.
Amen po? Yung mga taong walang narating, yun yung mga taong walang plano sa buhay. Walang ginawang plano sa buhay. Malinaw po ba yun? Yung plano mo, klaruhin mo rin. Baka yung plano mo, gusto mong maging sikat na terorista. Klaruhin mo. Know your purpose. Ikaw ba pinanganak para maging terorista? Okay po, manage. Learn management. Kailangan klaro sa isip yung plano mo. Hindi pwedeng malabo. Ano kaya ang plano ko sa buhay? Hindi ko maintindihan. Klaruhin mo, kapatid. Clarity in mind. Tandaan mo itong mga points na to. Clarity in mind. Kailangan klaro talaga sa isip ko kung anong plano ko. Kasi pag hindi klaro, kapatid, hindi rin klaro ang lakad mo. Hindi po ba? Yung iba hindi alam kung anong course. Oh, on the way, hindi mo alam talaga yung lakad mo. Ano ba talaga? Okay po? Clarity in mind. Pangalawa po, purity in heart. Yan, yung mga principles. Kunin niyo po lahat yan. Malinis yung puso. Maganda ang plano. Walang tinatama ang tao. Walang nasaktan. Clarity in mind. Purity in heart. Pangatlo po, sincerity in action. Sincere. Pag sincere ka, seryoso ka dyan sa plano mo. Gawin mo. At pag gumawa ka, sincere ka sa ginagawa mo. If you are sincere, you will be successful. Yan po yung totoo. Pag sincero ka, naku po, magtatagumpay ka talaga. Di po ba yung mga nanliligaw? Kahit hindi ka gusto, pag sincere ka, ay mapapasagot mo talaga yan. Amen po ba? Yan. If you are sincere, you will be successful. Pag sincere ka sa iyong ginagawa, magtatagumpay ka. Serious ka na. Seryoso ka sa iyong ginagawa. Proverbs 16 verse 3. Commit your ways to the Lord, and your plan will be succeed. Kita niyo po? Diyos lagi ang sentro ng lahat. Okay? Know your purpose. Oh, godly dapat yung purpose. Learn management. Godly management. Planning. Okay? Yan. Your plans will succeed. Your plan. Ibig sabihin, kapatid, magpaplano ka. Yung plano mo, ilalapat ng Diyos yung kanyang plano. Sabi ko nga po, kahit may plano ang Diyos sa iyo, kung ikaw, hindi ka na nagplano sa buhay mo, hindi mo mararating yung plano ng Diyos. Jeremiah 29 verse 11, I know the plans I have for you. At sinabi niya rin to, your plans. Imamatch ni Lord yung kanyang plano sa plano mo. Hindi pwede mag-aantay ka na lang, hindi na ako gagawa. Total, sa Lord naman may plano sa buhay ko. Your plans, ang sabi ng Proverbs 16 verse 3, will succeed. Ano ho? Ilalapat yon ng Diyos. Yung kanyang plano sa iyong plano. Pwede ba yon? I-practice natin. Ano ho? Tomorrow is an unused time. Hindi pa yun gamit. Wow! Tsansa, magpaplano ako. Hindi ko na sasayangin yung oras. Management. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong naririto ako sa aking status. Change. Gagalingan ko yung management at saka planning. Planning. Tomorrow, unused time. Hindi pa yung gamit. Hindi naman ako magaling. Marami pong hindi magaling. Naintindihan lang yung design ng Diyos. Gumaling. No? Pwede pa ba ako magplano, pastor? Matanda na ako, aasenso pa ba ako? Yung success po, hindi nakabase sa edad. Ang success, nakabase sa yung management tsaka planning. Palakpakan natin sandali ang Diyos. Hallelujah. Plan for tomorrow. Plan. Ano kayong magandang gawin dito? Sabi ng Bible, do not worry about tomorrow. Hindi sinabi ng Bible, do not plan for tomorrow. Kasi your plan will succeed pa nga ang sabi ng Biblia. Huwag ka lang mag-alala, but plan. Maraming tao, inaasa na lang sa by chance ang buhay. At sinasabi, inaantay ko lang ang kapalaran ko na kalooban ng Diyos. Kasi mayroon siyang, I know the plans I have for you. Tika muna.
Cooperation kayo ng Panginoon. Commit whatever you do to the Lord and He will make your plan succeed. Kailangan mag-match yun. Okay? Huwag niyo kalimutan din gumawa ng mga options. Pag hindi nag-click yung plan A, anong gagawin? Plan B. I-practice niyo yung planning. Kaya ang tao walang asenso, tumigil sa planning. Plan A, hindi umubra. Plan B. Hindi pa rin umubra. Plan C. Kala mo, maubusan ako ng planning, ha? Hindi umubra. Plan D. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Daming plano yon. Hanggang C, wala pa rin po. Balikan mo yung plan A. Baka panahon na para sa plan A na yon. Do not stop planning. Plan. Amen po? Yung mga taong asinsado, magaling sa planning, magaling yun sa management. Maraming unbeliever, magaling sa planning, magaling sa management. Bumagsak lang doon sa know your purpose. Nagamit lang sa hindi tama yung success. Pero tayo pong believer, pwede tayong maranasan o masenso sa buhay. Successful. Know your purpose. Learn management. Do not neglect planning. Amen? Ang sabi doon sa isang kasabihan, failing to plan is planning to fail. Kapag na-fail kang magplano, naku po, pinagplanuhan mo ng mabigo. Yun pong katotohanan. Okay po? Yung aking prayer, kapatid, kung nagsimula ka sa zero. Finances, zero. Gusto mo ng multiplication? Yung good management tsaka planning, multiplication pa ang resulta nito. Sa family, wow! Business, lahat po ng aspeto ng ating buhay. Ito po, sinasabi ko po sa inyo, naobserbahan ko po sa spirituality. Ang Diyos po, nakikinig siya ng prayer. Pero ang sagot ng Diyos sa iyong hinihinging success, titingin siya sa iyong capacity to manage. Kung ang kaya mong i-manage, 500 lang. 500 lang mo na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pero kapag ang galing mo sa 500, wow! Ang prinsipyo ng Diyos, dadagdagan niya yan. Dadagdagan. Napagkatiwalaan ka sa isang membro, dadagdagan ng Diyos. Pero isang membro mo lang, pabaya ka pa. Sayang yung time, nag-aksaya ka ng maraming oras, hindi mo na i-manage. Naku po. Sabi ko nga po, whatever you fail to manage, you will lose it. Mauubos yan kahit yung isa mo. No? Sa mga estudyante nag-aaral, huwag natin i-aksaya ang ating mga oras. Aral. Amen? Let's pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, nakatayo kami, O Diyos, sa oras na ito. At nananalangin, Panginoon, ng mayroong pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, for your message, Lord God. Salamat, O Diyos, sa katotohanan na kami ay iyong nilikha for success. Nakadesign for success. Aalisin namin, O Diyos, sa aming mindset na kami magpapark sa failure ng lahat ng aming buhay, Panginoon. Aalisin namin, O Diyos, sa aming mindset na okay na kami sa ganito. We will not settle for less, Lord God, sapagkat dinesign mo kami, Lord God, for success. Lord, I pray sa iyong mga anak na ito, O Diyos, help us, Lord God, to really understand and walk our Christian walk, our living, according to your purpose. According to your purpose, Panginoon. Hindi magtatagumpay, O Diyos, sa amin ang discouragement, ang fear, ang worries, o banta ng kalusugan sa aming paligid. Hallelujah! Sapagkat naka-mindset sa amin, Panginoon, ang katotohanan na kami ay iyong workmanship. At walang bagay sa mundong ito, no weapon formed against us shall prosper.
Sapagkat kami, Panginoon, ang iyong i-design for prosperity. In the name of Jesus, Lord, I pray sa lahat ng iyong mga anak na ito, Panginoon, babae at lalaki, estudyante, magulang, binata at dalaga, O Diyos, i-enhance mo sa amin, Panginoon, ang management skills. Hallelujah. Maimanis namin, Panginoon, ang maayos unang-una yung aming pamilya. Ang aming trabaho, Lord, i-manage namin, O Diyos. I-enhance mo sa amin, Panginoon, ang husay, Lord, excellent, Lord God, na planning para sa aming family, sa aming negosyo, sa aming finances, maging sa aming relationships, Panginoon. Humusay kami, O Diyos, sa management. Humusay kami, O Diyos, sa ministry na pag kinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Humusay kami, O Diyos, sa aming studies. Mga estudyante, Panginoon, gumaling kami, Lord, sa management, maging sa aming mga personal development, Lord God. Imamanis namin ang maayos ang aming spiritual life. Imamanis namin ang maayos ang aming emosyon, ang aming mentality. Imamanis namin ang maayos, O Diyos, ang aming health, ang aming body, Panginoon. Nang sa gayon, O Diyos, mailapat namin ang aming buhay sa iyong design na maging mananagumpay kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, Lord, I pray sa pangalan ni Jesus ang lahat ng iyong mga anak na ito, Panginoon, kasama ng aming buong pamilya, balutan niyo ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. We don't believe, Lord God, the power of that virus in the name of Jesus. We render you powerless. Wala kang kapangyarihan sa amin. Virus, maging ang spirit of fear, worries, you have no power over us. Lord, i-shield niyo po ang mga pamilyang ito, Panginoon. Lalakad kami ng mapayapa, mapagtagumpay, at nasa ilalim ng iyong proteksyon. Pinupuri ka namin, Diyos, sinasamba, magpapatuloy kami sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise God. Hallelujah.